Mga sinabi noon manibag ni VP Sara na si Ramil Madriaga noong nasa Kamara pa ang pagdinig sa impeachment. Ako, lalo ho yatang lalakas mga kababayan na magamit bilang testigo si Ramil Madriaga. Sabi ni Macha Mochi, hindi niya kilala si Ram. Apakasinungaling talaga ni Buday. Katapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Ano po ba Apple bag, ano? yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large Duffel bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman pa ninyo kung gaano kalaki po. Ano po dito sa dalawang to? Sabi ni Dut Pintura, lalong madidiin si Inday. Wala po sa Oo, mga kababayan, talagang sabi nga ng prosecution, good start para sa kanila po ito. dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Eh, yung itsura lang, kamuka. Wala din po. Wala. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? Tatlo. 5 billion pesos na lumabas sa Nakita nyo yung nangyayari sa internet natin. Nakita nyo kaya na huminto yung unang live natin. Nakita nyo yung nangyayari sa internet natin. Anyway, yan na. Tuloy na natin. pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga. The morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night street, at sa Ombudsman. I read from several media's reports. Mayroon tayong deliver ng pera pati sa ombudsman. Ang ombudsman ho nun, mga kababayan, ay si pangalan nito? Nakalimutan ko na agad, no? Oh, si Madriaga. Pakipaalala niya si Martires, ang ombudsman ng mga panahon na yun. Hindi kaya siguro sobrang tahimik ng ombudsman na yun, no? At laging binabatikos niyayari itong si Ombudsman Boying Remulla dahil ang ginagawa kasi ni Ombudsman Boying Remulla at ng Office of the Ombudsman ay lagi pong naka-update sa mga Pilipino. Hindi kagaya nung kay Ombudsman Martires, tahimik. Nagulat na nga lang ako eh. Sabi, ito yung Ombudsman, si Martires. Nung ko lang ho nakita yung mukha nun, nung pa-resign na ho, o yung pa-retire na ho, mga kababayan. Di ba? Baka ganun, kaya may deliver daw na pera dun, oh. Reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. Wow. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Less than 24 hours pala. Ano pa 11 days? Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds. Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng itong check na to, may pagkakapare-pareho. I don't think this is a made-up story. Baka kaya takot na takot silang matuloy ang impeachment po, mga bossing, dahil dito sa mga nagtutugma-tugma po ng mga salaysay. Willard, kung pagbabasihan ngayong pre-trial order na inalabas ng impeachment court sa panig ng prosekusyon, kabilang si Ramil Madriaga sa mga posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel para sa Article 1. Pero ayon mismo sa prosecution, Willard, yan ay nakadepende pa sa magiging takbo, magiging progress ng paglilitis dito nga sa impeachment court. Pero kung pagbabasihan, Willard, yung mga naka-schedule para sa susunod na linggo, hindi pa dyan kasama si Ramil Madriaga. Pa-suspense pa. Ito, mga bossing, isa pa ho,
magugulat kayo dito. Yung walang dokumento pero nakakapag-withdraw ng malalaking pera po. Pakinggan nyo. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir. Sabi ni Cheryl Banyaga, live ba ito? Live na live tayo, ma'am. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Ano ibig sabihin wala? So, Walang dokumentong isinumite Hmm? na dinedesignate si Fajarda. Kumbaga, punta lang ako dito. Ako po si Fajarda, taga Office of the Vice President. We withdraw kami ng malaking pera. ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Ganun na nga ho yun. Siguro tumawag na ang Vice Presidente dito sa manager ng bangko. Papupuntahin ko diyan etong si Fajarda, tao ko yan. Magwi-withdraw siya. Baka ganun lang. Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento. Ako si Fajarda at ako yung designated SDO just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Grabe, Sa akin, kapag ako, totoo mga kababayan, kapag ako nagwi-withdraw or kapag let's say, magwi-withdraw or something, talagang madami pong hinahanap. Pero sa kanila po, hindi lang po 1 milyon yun, hindi 2 milyon mga kababayan. Kundi po talaga, daan-daang milyon po. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad Withdraw na. pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya, akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Ganun lang. Yes. So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular.